Blessed evening to all of you, brothers and sisters in Christ. Ang iyong lingkod, Reverend Richard M. Reyes, sa panimula ng ating midweek online service. Tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos, kami po ay nagpapasakop sa inyong kapangyarihan sa oras pong ito. Kinikilala po namin na wala po kaming kakayahan, wala po kaming pwedeng ipagmalaki sa iyong harapan. Turuan mo po kaming magpakumbaba at maranasan mo rin na talagang higit po namin kayong kailangan. Maging maghatid ng mensahe, O Diyos, wala po kaming katalinuhan, karunungan o anumang kaalaman na gagaling sa aming sariling kakayahan, O Diyos. Kaya ang iyong Espiritu ay siyang patuloy na manahan, kumilos sa aming kalagitnaan, at sa pamamagitan ng panalangin ito ay maipasa ang inyong mga tagubilin, ang inyong mga mensahe na ninanais po namin marinig, at higit sa lahat ay maisapamuhay. Ano man ang bahid ng aming mga puso, linisin mo po ito sa pamamagitan ng iyong salita, at palakasin mo po kami sa pang-araw-araw po namin pamumuhay, sapagkat ramdam po namin na kami ay nanghihinawa, nanlulupaypay kung ang inyong presensya ay malayo-layo sa aming buhay. Higit po namin kayong kailangan, O aming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, at maging ang daloy ng iyong Espiritu ay lalo pong mangusap sa aming buhay. Panalangin ko po ang bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ang ating teksto po ngayon, mga kapatid, ay matatagpuan sa sulat ni Jeremias Kapitulo 29, versikulo 11. Aki pong basahin, mga kapatid. Ang sabi ay, "Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo, at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap." Isa po ito sa mga paborito ko pong talata sa Lumang Tipan. Ito ay tumutukoy sa pagpaplano. Ang tao ay pwedeng magplano, pero kailangan niyang ikonsulta sa Diyos. Kailangan niyang alamin kung ano ang nais ng Diyos. Mahirap po ang magplano kung sa sarili po natin kakayahan lamang. Kaya hinihiling ko sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay nagplano, ay higit po nating hilingin ang patnubay at gabay ng ating Panginoon. Karaniwan sa talatang ito, ilan din ang alam kong paborito ay inaangking pangako ang talatang ito. Totoo po na isa po ito sa mga pangako ng ating Diyos, na siya lamang ang nakakaalam ng mga plano. Maganda na basahin ang kabuuan ng kabanatang 29 ni Jeremias upang lalong makita ng maraming tao ang tinutukoy po nito. Hindi binigyan ng pagpapahalaga ng mga Israelita ang natatanging pagmamahal na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ito ay ibinaliwala, isinatabi, at para bagang hangin lamang na dumaan ang inihatid ng Diyos na pagmamahal sa mga Israelita. Napatunayan nila na siya lamang ang Diyos na buhay, Diyos na pinagmulan ng kanilang buhay, at Diyos na tanging po nilang maaasahan. Subalit sila'y laging natutuksong ipagpalit siya sa mga revolto, sa mga Diyos-Diyosan, o kahit anumang bagay. Ang ibig sabihin, madalas ay kinokompromise nila ang kanilang paniniwala dahil lamang sa mga iba't ibang kadahilanan. Kapag ito ay pinabayaan ng Diyos,
Sila ay nagagapi, nalulunod, nalulukop ng bansang pagano. Kapag naghirap na sila uli, muli nilang maaalala ang Diyos. Ganon ang realidad. Ang tao ay naaalala ang Diyos kung sa panahon na sila ay nasa kagipitan, kahirapan, at mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Maging sa simbahan, hindi natin alam kung ang lahat nga ba ng mga totoo at tunay na sumasamba ay talagang pagsamba ng espiritu at sa katotohanan ang kanilang iniaalay. Di iilang beses nila nadama ang pagtingkilik, pagkupkop at pagtanggol sa kanila ng makapangyarihan at buhay na Diyos. Ang Diyos bukas lagi ang kanyang kamay upang tayo ay kupkupin. Kung sa panahon naman ng tayo ay magsasaklolo, ang Diyos ay tutugon at handa siyang pakinggan ang ating mga dahiling. Alam nila at napatunayan na sila ay espesyal sa paningin ng Diyos. They are apple of God's eyes. Ganun pa man, wala silang isinukli, wala silang response sa ganoong kadakilang pag-ibig, kundi laging pagkukompromise, pagtataksil, pagtatalikod, at pagsasawalang bahala sa pag-ibig ng Diyos, at higit sa lahat ay hindi paggamit sa kanilang buhay para sa Diyos, kundi lumalabas na ginagamit lang nila ang Diyos para sa kanilang kapakanan. At dumating ang sukdulan. Ngayon, pinahihintulutan ng Diyos na malupig sila ng kaaway. Dinalang bihag ang karamihan sa Babylonia at ang Jerusalem. Inilarawan ni Jeremias sa kanyang unang kabanata ng panaghoy, ulilang-ulila ang lungsod na dating matao, dating bantog sa buong daigdig, ngunit ngayon tulad ng balo, dating pangunahing lungsod, ngunit ngayon ay alipin. Buong kapaitan siyang umiiyak sa magdamag. Ang mamatay laging luhaan, naging Panginoon niya ang kanyang kaaway. Pinapaghirap siya ni Yahweh dahil sa marami niyang pagsalangsang sa kalooban ng ating Diyos. Naparam na ang karangyaan ng Jerusalem, kalunos-lunos o nakalulunos. Ngayon, nadama nila kung gaano kahirap ang talikuran sila ng Diyos. Mayroon talata talaga sa Biblia na ang Diyos ay tumatalikod. Meron naman po na ang tao ang tumatalikod sa Diyos. Subalit ito ay tanda lang ng pagdidisiplina at pagtutuwid sa buhay ng mga tao sa kapanahon ng iyon. Sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi niya tayo pababayaan, tatalikuran, at hahayaan man. May mga panahon na talagang hinahayaan niya ang pangyayari, pero hindi naman galing sa kanya ang pangyayaring iyon. Subalit kahanga-hanga ang Diyos sa kaawa-awang kalagayan ng mga tao sa Israelita. Nabigyan pa rin siya ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang propeta. Narito po ang mga tagubilin patungkol po sa talatang ito. Huwag magmukmok habang nandyan kayo. Magpatuloy na gumawa ayon sa kalooban ng kalooban ng Diyos at ikabubuti ng ating sarili, ng ating simbahan, ng ating tahanan. Sa Jeremias 29:5-7, ang sabi ay ganito: At magtayo kayo ng mga bahay at diyan kayo tumira. Magtanim kayo at iyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang mag-anak
Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak na sila'y magsipag-anak din. Magpakarami kayo riyan upang hindi kayo manatiling kakaunti. Pagyamanin ninyo ang mga lungsod na pinagdalhan sa inyo. Idalangin ninyo sila sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Napakagandang talata po ito, at ito po ay may kinalaman po doon sa pag-aalaga sa tahanan, simbahan, at pamahalaan. Ito po ang tatlong sangay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Una, ang tahanan. Kailangan na mapangalagaan mabuti, higit sa lahat ang ating tahanan. Makapag-ministeryo tayo sa ating tahanan. Ano ang silbi ng pagmiministeryo natin sa simbahan kung ang ating tahanan ay ating napapabayaan? Ano rin ang silbi ng pagsiservisyo natin sa pamahalaan kung wala tayong panahon sa simbahan at hindi pinapahalagahan ang tahanan? Ang tatlong sangay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay napakahalaga sa bawat buhay ng Kristiyano. Yan po ang tagubilin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon kay Jeremias, "Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko sa iyo para sa iyong ikabubuti at dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap." Kaya yung mga tahanan na nawawalan na ng pag-asa, ito po ang panahon na konsultahin ang Diyos. Lapitan ang Diyos, dumulog sa Diyos, magmakaawa sa Diyos, at magpakumbaba sa Diyos. Ang ibig sabihin ng ito ay bigyan natin ng panahon ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa simbahan, sa pamamagitan ng bawat tahanan ay sambahan, bawat pamilya may kapilya. Tandaan po natin na ang pinakaugat upang tayo ay lumago, mabago at hahayo ay sa pamamagitan ng pagmiministeryo ng ating tahanan. Napakahalaga na bigyan ng lakas, encouragement at ang mga pangangailangan ng ating tahanan, sapagkat ito talaga ang unang-una na gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti ng ating simbahan at pamahalaan. Sa pangalawang tagubilin na sinabi ng ating Panginoon kay Jeremias, babala sa paniniwala sa mga bulaan. Lagi po nating tatandaan na napakarami na ang bulaan. Huwag kayong padaya sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong maniwala sa kanilang mga panaginip. Kabulaanan ang sinasabi nila sa inyo. Sila'y hindi ko sinugo. Marami po ang nagsisidatingan na bulaang propeta. Kaya dapat bilang Kristiyano, bilang mga ngaral, lagi po nating ipaglaban ang katotohanan. Lagi po nating ipangaral ang katotohanan. Ito po ang isa sa mga aral na dapat po nating unawain at intindihin. When you stand the truth, telling the truth, speak the truth, people surround you will accuse you of having wrong attitude, having bad behavior, troublemaker, or antagonist, but they did not sense that you are fighting the right thing. You are fighting the truth. You are practicing being brave and courageous Christian. Hindi po nilikha ng Diyos ang mga tao niya para maging duwag, kundi sabihin ang katotohanan, sabihin ang nararapat. Meron po ba sa atin dito na natatakot gumawa ng tama?
o dili kaya'y pinapanatili pinapanatilihin niya pinapanatili niya ang kanyang buhay na tahimik lamang kahit alam niya kung ano ang tama. Dito sa tagubilin ng ating Diyos kay Jeremias, babala sa mga bulaang propeta. Upang malaman po natin ang mga bulaang propeta, ito yung mga tao na binabaliktad ang katotohanan. Kitang-kita ang katotohanan, subalit ito ay binabaliktad. Kaya't mga kapatid, lagi ninyong uunawain, iintindihin na ang batayan ng katotohanan ay nasasalig lamang sa banal na kasulatan. Ang kanyang sinasabi ay dapat nasa banal na kasulatan. Ang kanyang isinasapamuhay ay nasa banal na kasulatan. At kailangan ang pahayag ng Diyos sa mga bagay na ito. Ang isa sa mga nais kong iparating, mga kapatid, na tungkol sa tagubilin na ibinigay ng Diyos kay Jeremias, maghintay sa aking panahon. There is a perfect time. Madalas, yung time po natin ang nasusunod, hindi yung time ng Panginoon. Sa talata 10, pagkatapos ng 70 years sa Babylon, kayo'y dadalawin ko. Ano po? Not literally that God is absent at the time, kundi the presence of God is always omnipresent, mga kapatid. Makaaasa sa pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Batay po dito sa talata 10. Tutuparin ko ang aking pangako. Ibabalik kayo sa lupain ito. At ang isa sa matagubilin niya ay ginagawa niya ang para sa ikabubuti. Ikabubuti po ng Diyos ang lahat po ng iyan. Sa talata 11, ang mga panukalang inihanda ko para sa ikakabuti nyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kapatid, ikaw ba ay nawawalan ng pag-asa? Parang ang tingin mo ay you are discouraged, you are disappointed, you have a feeling of rejection, and there's no hope anymore. Mga kapatid, hindi po kayo nag-iisa na nakakaramdam ng ganyan. Maging ang iyong tagapangaral ay nakakaramdam po ng ganyan. Subalit ang tanging sandigan lamang ay ang kanyang salita, ang kanyang pangako na binitawan niya sa atin. The plan of God is all about for our own sake. No? Hindi sa kanya ito, kundi ito ay para sa atin. Once we ask God of anything, mga kapatid, we need spirit of humility and sincerity. Based on Jeremiah chapter 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga plano, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you future and hope. Brethren in Christ, lahat ng plano mo ilatag mo sa Diyos. Lahat ng plano mo idalangin mo sa Diyos. Lahat ng plano mo itawag mo sa Diyos. Lahat ng plano mo ay isangguni mo sa Diyos. Kung lahat ng ito ay hindi dapat, allow God to erase all those plans at papalitan niya ng mas magandang plano ang lahat ng iyan. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, nais ko pong sabihin na ang lahat ng mga plano ng tao maaaring natutupad, maaaring nagiging matagumpay, pero ito ay panandalian lamang. Hindi po ito long-lasting. Pero kapag ang plano ng Diyos ay hinayaan niyong gumalaw, kumilos, na may kaakibat na pagsunod ng tao sa Kanya, matutupad at matutupad po ito. At this moment of time, I would like to
get your attention with regards to let us weigh the plans of God toward us. Yes, we have the right to make a plan, but the final outcome is in God's hand. Ang Diyos, kapag siya ang gumalaw, kumilos, nagplano, tutulungan kanya, gagabayan kanya, at papatnubanin kanya kapatid. Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon. One verse in the scripture, Jeremiah also, sabi niya, trust in the Lord. No, blessed is the man who trusts in the Lord. No, yan po ang kanyang pinapangaral. Pero sinabi din niya sa Jeremiah chapter 17, curses is the man who trusts in his neighbor. Brethren in Christ, all we have to do is to put our faith and our trust in the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tayo po'y manalangin. Dalangin ko, O Diyos, sa oras pong ito, sa mensaheng aking pinagbulay-bulayan at narinig ng aking mga kapatiran, nawa ay mag-penetrate po ito sa kanilang puso at patuloy po namin contemplate ang mga plano mo sa buhay. Maraming panahon, maraming araw, maraming oras na inuunahan po namin ang iyong plano na hindi pa po namin sinasangguni, kinukonsulta po sa inyo. Kaya higit po namin kailangan ang iyong pagkalaw, pagkilos. Ganon din po, dalangin ko ang Calasiao United Methodist Church na hanggang ngayon ay wala pa pong kapilya na maitatayo. Kaya gumagawa po kami ng paraan at sinasangguni po namin ang mga paraan na ito. Nawa ay bendisyonan mo, i-bless mo at i-anoint mo. Mga ministeryo po namin, gabayan mo po kami at turuan mo po kami na sumunod ng buong buo sa iyo, sa kagustuhan po ninyo, kalooban ninyo at ikabubuti ng iglesyang ito. Anuman ang mga pagkakasala po namin, maranasan nawa po namin ang iyong pagpapatawad. Sa ngalan ni Kristo Jesus, dalangin ko ang mga tumutulong sa Calasiao United Methodist Church, mga pledgers, mga tithers, mga supporters, mga donors. Lord, please send your blessing toward us. In the name of our Lord Jesus Christ, this is our prayer. Amen. To God be the glory po.